Isang pangarap ang nais makamit ni Madel sa buhay. Nandun din po yung eagerness ko po para makatapos po ako ng pag-aaral. Kahit anong mangyari po, gusto ko pa rin po makapag-aral. Pang-5 sa 10 magkakapatid si Madel, umabot lamang ng high school ang kanyang tinapos dahil maagang namatay ang kanyang ama sa sakit na lung cancer. Para makatulong sa pamilya, nagtrabaho siya bilang factory worker. Sobrang hirap po, hindi po namin alam kung paano po namin ipoprovide yung pangangailangan namin. So wala po akong ibang choice kundi po ako po yung tumulong sa mga nakakabata ko pong mga kapatid. Dagdag hirap pa sa sitwasyon, nagkaroon ng work recession sa kumpanya. Isa siya sa mga natanggal. Gamit ang natanggap na separation pay ay nagtayo siya ng maliit na sari-sari store. Okay naman po siya, nakakasurvive po at saka po nakakasave po ako. Pero sa hangad na kumita ng malaki ay sinara niya ang kanyang tindahan. Nagtrabaho siya bilang production operator sa Malaysia. Pero 1 taon lamang ang kanyang inabot doon. Sa pagbalik ng Pilipinas, iba't ibang trabaho at negosyo ang kanyang pinasok pero hindi nagtagal ang mga iyon. Nawala na po ako ng gana sa magtrabaho. Basta po ayaw ko pong lumabas ng bahay. Sa pagkakataong ito, muli siyang kinuha ng dating kumpanya sa Pasig. Dito na niya pinagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Hindi po naging madamot yung boss ko. Sabi niya, sige Madel, i-allow kita na. Ayusin mo yung schedule mo, maghanap ka ng school na pwede kang magtrabaho. Kumuha ng kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship si Madel. Kasi gusto ko po talaga magka-diploma, gusto ko po talaga maging degree holder. Subalit nang dumating ang COVID-19 pandemic, tumigil si Madel sa pagtatrabaho. Para ipagpatuloy ang pag-aaral, tinulungan siya ng kanyang pamilya sa mga gastusin. Sa mga panahong yun, nang mapansin niya ang Facebook page ng The 700 Club Asia. Pag po ako nanonood po doon, nai-inspired po ako, nabibless po uli ako. Kahit gusto nga pong bumitiw. Parang lagi po ako nire-remind ni Lord na totoo ako, buhay ako, na kumapit ka lang sa akin, manalangin ka, hindi kita iiwan. Nang tumuntong ng third-year college, isang bagong suliranin ang kanyang hinarap. January 2023, nalaman ni Madel na mayroon siyang bukol sa kanyang dibdib. Ignore ko po yan kasi po natatakot ako na mag-opera at ma-stop po uli ako ng pag-aaral. Minabuting ipa-check up ni Madel ang kanyang kondisyon. Dito nakumpirma na posibleng cancerous ang nasabing bukol, kung kaya't pinaopera niya yon. The moment na ginagawa niyo ng operation, hindi po siya naging minor, nahirapan po si Doc. Sobrang lalim daw po, malaki na. Halos daw po tumagos na sa ribs ko. Umiiyak na po talaga ako, hindi na po ako nakakatulog. Hindi ko na po alam kung sinong lalapitan ko. Naggalit po ako kay Lord kasi sabi ko, second sem na, ito na yung Lord. Sabi ko, this is it, gagraduate na rin po ako. Bakit ngayon pa? Sa panahon ng kanyang pagdududa ay naging kasangga ni Madel ang CBN Asia Prayer Center. Naging takbuhan ko na po, naging sandalan ko na po, CBN Asia po. Sagot sa kanyang mga dasal. Hindi daw po siya cancer. Himala po, talagang miracle po yun. Sobrang pong iniyak ko noon kay Lord. Sabi ko, totoo ka nga po pala na may Diyos. Simula noon ay unti-unti siyang gumaling. Pero bukod sa physical miracle, isa pang himala ang natanggap ni Madel. Graduate siya bilang cum laude. Sabi ko, Lord, ang bait mo naman. Pina-experience mo lahat sa akin. Diploma lang hiningi ko sa iyo, pero binigyan mo pa ako ng bonus medal at speech po. Sa himalang natanggap mula sa Panginoon, ito ang napatunayan ni Madel. Nabibless po talaga ako sa mga himala niya sa buhay ko po. Kanya po niyang baguhin ang bawat situation po. Basta magtiwala lang po. Surrender your worries. Lahat po talaga si Lord lang po.